Kumusta mga kaisla? Welcome na naman sa ating panibagong vlog at sa ating panibagong motorcycle review. At ngayong araw ang motor natin pag-uusapan walang iba kundi itong Honda Click 160. Ito yung color matte red mga kaisla at ito yung motor na bibida sa vlog natin ngayon. Pag-usapan muna natin yung disenyo ng Honda Click 160 bago tayo pumunta sa mga specification na meron itong motor na ito. Sa design mga kaisla, aggressive and sporty looking. Maganda yung pagkahulman ng kanyang mga body pairings, brusko tingnan, bulky yung motor. Maraming mga kurba and edges itong motor na ito mga kaisla. Kung ika nga sa tao pa to, maraming mga muscles. So talaga namang aggressive yung dating dito sa Honda Click 160. Kung i-convert din sa previous na Honda Click 150 ay malaki yung pagkakaiba ng kanilang body design. Pati na yung chassis and then framing nito ay nabago din ayon kay Honda. At dahil sa pagbabago na yun, yung chassis at saka yung framing, mas gumanda yung handling ng Honda Click 160. Sa pag-test drive ko sa motor na ito, dito ko nasubukan yung handling niya na sinasabi ni Honda. Talaga namang maganda yung handling ng motor. Magaan siya dalhin during maneuvering. Kapag binangking-banking mo itong Honda Click 160, talagang maganda yung response ng kanyang framing, yung kanyang chassis. So hindi siya kagaya doon sa previous na Honda Click 150 na parang itutumba ka dito. Very stable yung dating ng motor na ito. Yung feel mo talagang safe na safe dito sa motor na ito. It's because na din sa kanyang mga gulong na malalaki. Din sinamahan na yan ng magandang framing ng motor. Kaya ang result maganda yung handling ng Honda Click 160. Ito yung pasabi kong base dito sa motor na ito. And then yung response ng throttle, bawat piga mo talagang may laman. So ito yung nagustuhan ko dito sa Honda Click 160. Aside sa kanyang disenyo, yung performance, hindi yung handling ng motor. Sa lighting system ng Honda Click 160, ang headlight nito is naka LED. Yung daytime running light is naka LED din. Yung signal light is naka LED. Nagustuhan ko itong bagong design ng headlight ng Honda Click 160. Itong daytime running light yan na putol, mas maangas sa tingnan, mas aggressive yung compare doon sa previous na Honda Click 150. At sa likod naman yung tail light is naka LED din yung tail light nito. Signal light sa likod is LED. Lahat ng ilaw dito sa Honda Click 160 is naka LED. So maganda yun kasi mataas yung lifespan ng LED na ilaw. So hindi ka palit ng mga ilaw dito sa motor na ito mga guys. Teka nga, lifespan na nga ito eh. Yung iba pa nga umaabot ng ilang taon. So hindi basta-basta nasisira itong LED na mga ilaw. Sa gulong naman ng kaista dito sa likod, dito ay may size na 120 by 70/14. So tubeless pareho yung gulong nito. Yung brake sa likod is naka drum brake. Yung suspension is naka single sided monoshock. So nagustuhan ko dito is yung kanyang mags design. Sobrang angas tingnan, sobrang astig, pulidong pulido. Maganda yung mags ng Honda Click 160 kung i-compare natin doon sa Honda Click 150. Malaki talaga yung pinagkakaiba. Yung brake sa harap naman is ito ay naka disc brake ito mga kaisla, pero ito ay naka combi brake or combined braking system. Kapag nag-brake ka sa likod, automatic mag-brake din yun sa harap niya. So maganda yun kasi hindi mo na kailangan sabayin pa pagpiga yung preno. Mag-brake ka lang sa likod, automatic na rin mag-brake yung sa harap. So maganda yung braking system na combined brake na ginawa ni Honda kasi hindi basta-basta makiskid yung gulong mo dito. Subukan ko na tong i-brake din. So proven and tested at nagamit ko naman yung combined brake niya, lalo na kapag emergency braking talaga. Yung tudong piga ako sa brake, talagang gumaganda yung response ng brake. Hindi basta-basta nagsiskid yung gulong ko at yung paghihinto ko, yung braking power o stopping power niya ay maganda din. Kahit walang ABS, at least mayroong combi brake system. So dagdag safety feature din yun sa motor dito sa Honda Click 160. Pag-usapan naman natin yung engine specification ng motor. Equip ito ng single cylinder, 4-stroke, 4-valve, liquid cooled, single overhead cam. So mayroon siyang 160cc engine displacement. Ang kanyang maximum power is 15 horsepower sa loob ng 8,500 revolution per minute. Yung kanyang maximum peak torque naman is 13.8 Nm sa loob ng 7,000 revolution per minute. Yung kanyang compression ratio is 12
1:1. So maganda yung response ng engine nito mga kaisla bisa pagmamaniho ko dito sa Honda Click 160. Talagang satisfied ako sa performance ng kanyang makina. And then munti ko na makalimutan sabihin na maganda din yung kapit ng gulong nito. Kahit naka-stock tire lang itong gulong na to, maganda yung kapit niya sa madudulas na kalsada. Aside from that, malaki yung kanyang underseat compartment kaisla. So kasyang-kasya dito yung half face helmet. Pero yung full face helmet ay hindi na magkasya dito. Pero depende sa size. Pag maliliit na full face helmet ay kasya dito. So sa kanyang handlebar, walang binago naman dito si Honda. The same pa rin yung kanyang ginawa, yung mga switch function. Ang di ko lang gustuhan dito is wala na siyang hazard switch, and then meron siyang idling, stop or stop and go. And then yung kanyang dashboard, same pa rin yung decision sa previous na Click 150, pero mas maganda na yung kanyang graphics, mas malinaw, mas mababasa mo ng maayos yung display dito sa Honda Click 160. At isa rin sa nagustuhan ko dito sa Honda Click 160 is meron na siyang charging port. So pwede ka mag-charge ng cellphone mo dito habang nagmamaniho ka sa motor. At ito yung nagustuhan ko sa Honda Click 160 base sa pagmamaniho ko dito. Yung handling niya, maganda yung handling. Maganda yung bagong framing na ginawa ni Honda ito sa motor na ito mga kaisla. And then yung engine performance niya, maganda yung response ng kanyang makina. Bawat piga mo ng throttle talagang may laman. Ibigay ko talaga niya yung power na hinahanap mo. And din yung kanyang mga gulong sa likod, malalaki niya. Tapos stock tire ha, pero maganda yung kapit ng gulong. So hindi ka nabibili ng aftermarket na gulong pagabili mo nito, kasi ito pa lang sa stock tire niya, makapit niya. Kahit idaan mo sa mabuhangin o mga basa na kalsada, talagang kumakapit yung gulong nito sa Honda Click 160 based in my experience sa pagmamaniho ko dito kaisla. And then yung kanyang underseat compartment, malaki yung underseat compartment niya. So pwede ka maglagay ng mga bagahe na pwede mong dalhin sa biyahe mo. And then yung kanyang mga LED na ilaw, maganda yung display ng kanyang dashboard, mababasa mo agad. So ang hindi ko lang gustuhan dito sa motor na ito is wala siyang hazard light. Wala din siyang ABS or anti-brake lock system. Maganda din sana ang feature yung dagdag safety feature ng motor. So wala siyang TCH o traction control. So para sa akin yung price ng Honda Click 160 bisa nakikita kong mga specification andin sa pagmamaniho ko nito ay swak na swak din naman. So ang price pala nito is 126,640 kapag dito ka bibili sa Motor Trade. So available ito sa Motor Trade o any Motor Trade branches nationwide. So ito yung masasabi ko sa motor na ito. Base ito for touring, pang scouting lang sa mga lalapit na lugar, city riding. Itong Honda Click 160 ay hindi ka mabibitin sa performance and power na kayang i-offer ng motor na ito. So that's all for this vlog guys la. Thank you for watching Motor sa Isla. Once again, this is Motor sa Isla. Nagpaymang no na mag-amping kanunay og higugma ang Ginoo labaw sa tanan. Rise up always, peace. Bye bye.